Nagugutom na ako. Ay sir, ayan siya oh. Diyan ako bumibili ng paborito mong kakanin at lumpiang gulay. Agad na napatingin si Tim sa dako ng tinuturo ni Jonas at napangiti. Tara, puntahan natin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Tim, ikaw na ba yan? Agad na napalingon ang mayamang binata sa kanyang kristal na pintuan. Siya ay napangisin noong tumambad sa kanyang harapan, ang kanyang kaibigan noong high school, si Jonas. Walang pag-aalinlangan itong tumayo at tumakbo upang salubungin ng isang mainit na yakap. Kamusta ka na? Tanong ni Tim habang hawak-hawak ang balikat ng kaibigan. Okay naman, syempre. Agad na tugon ng kanyang kaibigan. Grabe ka na tol, big time ka na talaga. Agad nang umiti si Tim at hinampas sa balikat ang kaibigan. Teka tol, ikaw ba yan nung college? Tanong ni Jonas nang kanyang aksidenteng masilayan ang picture frame sa may ibabaw ng itim na mesa ni Tim. Lumingon si Tim at agad na tumango. Gwapo pa rin ano? Pagmamayabang ni Tim. Wala pa ring pinagbago. Oo, wala ka pa ring pinagbago. Seryosong sagot ni Jonas bago tumingin sa mga mata ni Tim. May lungkot pa rin sa mga mata mo, katulad ng high school. Wala pang ilang segundo ay agad na naglaho ang ngiti ni Tim. Dahilan para mapatingin siya sa kanyang sliding window. Umupo si Jonas sa isang maliit na sofa at saka ipinagbuhol ang kanyang dalawang braso. Sabihin mo nga pre, ani Jonas. Ano pa bang kulang sa buhay mo? Kung babae, sabihin mo agad sa akin at isi-set up kita sa kapatid ko. Napahalakak si Tim at saka naglakad patungo sa kinaroroonan ng kaibigan. Napabuntong hininga ang binata at umupo sa tabi ng kanyang kaibigan. Alam mo Jonas, pasensya ka na kung ngayon ko lang sasabihin sa'yo to ah. Pero kinakabahang panimula ni Tim. Pero alam ko namang maiintindihan mo eh. Agad na naupo ng maayos ang kanyang kaibigan at hinihintay kung ano ang mga susunod na salitang lalabas sa bibig nito. Pero hindi ko nahahanap yung tunay kong mga magulang. Agad na napatakip si Jonas ng kanyang bunganga nang marinig ang mga salitang iyon mula sa kaibigan. Simula nang masagip ako sa isang sunog. Mama, may kumakatok po sa pintuan! Sigaw ni Tim habang nagkukulay ng kanyang papel. Ikaw na muna magbukas ng pintuan, anak. Hindi pa ako tapos magluto ng kakanin na ihahatid ko sa amo namin ng papa mo. Tugon naman ang kanyang ina na nasa kusina. Dahil dito ay agad na napatayo si Tim at binuksan ang kanilang pintuang gawa sa kahoy. Ang tumambad sa kanyang harapan ay tatlong lalaking may suot na kulay asul na uniforme. Sino po sila? Nagtatakang tanong ni Tim. Agad na napalunok ang isang lalaki. Boy, nasaan ang mama mo? Kailangan lang namin siyang makausap. Nagluluto po siya ng kakanin para sa amo nila ni Papa. Masayang sagot ni Tim. Pasok po muna kayo. Agad na nagatinginan ng mga pulis. Tila ba'y lumambot ang puso nila sa ginawa ng batang lalaki. Hindi na toy. Nakangising sagot naman ng pangalawang pulis. Tawagin mo na lang ang mama mo. Tapos manatili ka na muna dun sa kwarto ninyo. Sige po. Nakangiting tugon ni Tim. Sa oras na ito ay tila ba may pangungonsensya silang pinagmamasdan ng bata habang naglalakad papunta sa kusina. Ngunit ano pa nga ba ang kanilang magagawa? Kailangan maparusahan ng may sala. Ngunit may sala nga ba talaga? Ano pong kailangan ninyo?
Nagtatakang tanong ng ina ni Tim habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Napagdesisyon na lamang ng mga pulis na kausapin sa labas ang ginang upang hindi marinig ng kanyang anak ang nakakagimbal na balita. Ho! Hindi ko ho yan magagawa! Naiiyak na tugon ni Aling Nelia. Mahirap kami pero hindi ko kayang magnakaw ng mga alahas ni Doña Silvia. Mabuting tao ang pamilya nila sa amin, hindi ko ho yun magagawa. Pasensya na, misis. Pero marami hong ebidensya ang anak ni Doña Silvia laban sa inyong mag-asawa. Tugon ng pangatlong pulis. Bukod pa roon ay witness ang ilang mga katulong sa pagnanakaw na ginawa ninyo. Teka, bakit nasama ang asawa ko rito? Halos hindi na nga kami mag-usap sa asyenda dahil hinahatid sundo niya lang ang mga apo ni Doña Silvia. Isa-isa niyang pinagmasta ng mga pulis habang unti-unting napupuno ang kanyang mga mata ng mga luha. At saka, paano ko nanakawan si Doña Silvia? Napakabuti ng puso niya. Ayun na nga ho, misis. Kalmadong tugon ng pangalawang pulis. Ayon ho sa anak niyang si Victoria, pinagsamantalahan niyo raw ho ang kabaitan ng matanda. Hindi makapaniwala si Aling Nelia sa mga nangyayari. Dahil dito ay napatingin siya sa paligid. Marahil mali ito. Ngunit ito lamang ang paraan upang makatakas siya sa gusot na hindi naman niya ginawa. Lalakad na sana siya ng paurong, pero huli na ang lahat dahil mabilis na siyang pinusasan ng unang pulis. Huwag niyo na hong tangkaing tumakas, misis. Kalmadong pagbabanta ng unang pulis. Pinapatunayan niyo lang na tamang mga bintang sa inyong mag-asawa. Nasaan ho palang asawa ko? Pagkukwestiyon ni Aling Nelia. Nakakulong na ho, sagot ng pangatlong pulis. Huwag ho kayong mag-alala, magkikita rin ho kayo sa loob ng kulungan mamaya. Nagsimula na ngang maglakad ang apat patungo sa isang kotse. Habang naglalakad, ay paulit-ulit siyang lumingon upang sumulyap sa kanyang anak na walang kaalam-alam sa pangyayari. Maya-maya ay nanginig na ang kanyang labi at tuloy-tuloy na ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Noong nakapasok na ang pangatlong pulis at si Aling Nelia, agad na sinarado ng dalawang pulis ang mga pintuan ng kotse at nagtitigan. Silaban mo na, pag-uutos ng unang pulis. Ano? Pagtataka ng pangalawang pulis. Silaban mo na, pag-uulit ng unang pulis. Yung bahay nila doon. Ha? Paano yung bata? Reklamo ng pangalawang pulis. Ayoko makapatay, no? Anong gusto mong gawin natin, ha? Inis na tanong ng unang pulis. Yan bang ire-report ko kay Ma'am Victoria mamaya? Papatakasin ko ba yung bata? Tanong ng pangalawang pulis. Kawawa naman eh. Bobo. Agad na hinampas ng unang pulis ang ulo ng kanyang kasama. Mas kawawa ka kapag hindi mo ginawa ang pinag-uutos ko sa'yo. Agad na tumungo ang pangalawang pulis at nagsimulang maglakad pabalik sa tahanan nila Aling Nelia. Sir Omar, bakit babalik yung isa nating kasama? Bungad na tanong ng pangatlong pulis, pagkapasok pa lamang ng unang pulis. I-check daw muna yung bahay para sa iba pang ebidensya. Tugon ng unang pulis at saka ikinabit ang kanyang seatbelt. Bakit mag-isa lang siya? Hindi ba dapat may kasama siya? Inosenteng tanong ng pangatlong pulis. Jake, bakit ba ang dami mong tanong? Inis na bulong ng unang pulis. Sa oras na ito ay nagsimula maghinala ang pinakabatang pulis. Base sa kanyang nakita kanina sa labas ng sasakyan, tila ba nagtatalo ang dalawa. Binigyan niya ng pamunas ang katabing ginang at saka napabuntong hininga. Alam niyang may pinaplano ang kanyang mga kasama nang hindi siya kasama. Marahil dahil bago pa lamang siya. Marahil dahil bata pa lamang siya. Oh, saan ka pupunta? Napatigil ang pagtakbo ni Jake nang biglang makasalubong niya si Omar, ang isa sa kanilang tinitingalang chief. Magla-lunch break lang po, sir. Nakangiting sagot ng binata. Yung mag-asawa,
Yung nagnakaw ng alahas si Doña Silvia. Ipinalupot ni Omar ang kanyang dalawang braso at tumitig sa binata. Nasa kulungan na ba? Agad na tumango ang binata. Okay, good. Tumango rin ang nakakatanda. Ibili mo nga ako ng sabaw ng sinigang sa may karinderya sa labas. Yes, sir. Pagtango ni Jake, bago tuluyang lumabas ang police station. Nang mapansin niyang hindi siya sinusundan ng kanilang chief, agad-agad siyang tumakbo patungo sa nakaparadang tricycle. San po tayo, kuya? Tanong ng tricycle driver noong pagkapasok pa lamang ng binata. Sa may Salvacion po, dun malapit sa Bukiran. Habang tumatakbo ang oras, ay para bang naghahabol din ng hininga ang binata. Alam niyang maaaring may mangyari sa bata at hindi niya kakayanin kapag may nangyaring masama rito. Noong tumigil na ang tricycle, iniabot niya ang kanyang bayad at saka nagtatakbo patungo sa lugar ni na Aling Nelia. Ngunit halos gumuho ang kanyang mundo noong makita niya ang abo ng ibang parte ng bahay ng ginang. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili sa paghagulgol. Sana, hindi na lamang siya sumama. Sana, napigilan pa niya ang kanyang kasamahang pulis. Sana, buhay pa dapat ang maliliit na bata. Mga walang puso talagang ibang mga tao. Bulong ni Mangustin sa kanyang isip habang naglalakad kasama ang isang 5 taong bata. Mabuti pa siguro ibigay na lang kita sa mga taong kaya kang buhayin. Anak! Tumigil siya sa paglalakad at pinunasan ang mukha ng bata. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tim po! Sagot nito habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Sabi po nung nakaasul na uniforme, kakausapin lang nila si mama pero hindi na po sila bumalik. Napabuntong hininga si Mangustin at pinunasan ng pawis ang bata gamit ang sapin nito sa likod. Alam mo bang pangalan ng mga magulang mo? Agad na napatigil ang bata. Sa buong buhay niya ay hindi na ikwento sa kanya ng kanyang mga magulang kung ano nga ba ang kanilang mga pangalan. Hindi ko po alam eh. Nahihiyang tugon ng bata. Sus ko, bata ka. Paano na lang kung ibang tao ang nakapulot sa'yo? Bulong ni Mangustin sa isip. Buti na lamang at kumpare ko ang iyong tatay. Makinig ka, Tim. Pagpapaalala ni Mangustin. Simula ngayon ay magkakaroon ka na muna ng pansamantalang pamilya. Po? Nasaan po si na mama? Tanong ng bata. Mahabang kwento. Hinawakan ni Mangustin ang ulo ng bata at ginulo ang buhok nito. Basta sa taktang panahon babalik sila. May mga bagay lang na kailangan nilang ayusin. Kailan po? Tanong muli ng bata. Di ko rin alam eh. Buntong hininga ni Mangustin. Nagsimula na ngang tahakin ni Mangustin at Tim ang kabilang bayan, kung saan ay puno ng iba't ibang may kayang pamilya. Nang tumigil sila sa paglalakad, sa tapat ng isang puting gate, ay agad silang nag-doorbell. Nang masilayan ng guard ang mukha ni Mangustin sa isang monitor, ay binuksan nito ang gate. Namangha si Tim sa laki at ganda ng bahay sa loob nito. Pasok ho kayo, Mangustin. May dala ho ba kayong patatas? Tanong ng guard. Kung meron ho, sa iyo na lang ako bibili kaysa pumunta pa ako ng palengke. Ay nako, wala akong dala. Malungkot na tugon ni Mangustin. Hayaan mo, babalik ako rito mamaya at magdadala ako. Teka, ano nga ho palang sadya ninyo? Tanong ng guard at saka tiningnan ng batang lalaki. Nandyan ho ba ang amo ninyo? Tanong ni Mangustin. Ano pong maitutulong ko? Maya-maya ay biglang sumulpot ang isang ginang na may matamis na ngiti. Nakasuot ito ng isang mamahalin na puting damit at kulay black na pants. Kayo po ba si Miss Eva? Agad na tumango ang ginang sa tanong ni Mangustin. Kung hindi niyo po sana mamasamain, nais ko po sanang ipaampon sa inyo ang batang natagpuan ko sa isang sunog dahil hindi ko naman siya kayang buhayin. Agad na lumawak ang mga mata ni Miss Eva
noong marinig ang mga salitang iyon kay Mangustin. Oh my God! Nasaan ang kanyang mga magulang? Walang ideya si Mangustin kung paano niya sasabihin sa harapan ng bata. Kaya naman napagdesisyonan niyang pagbalik na lamang niya ikwento sa ginang. Ikikwento ko na lamang ho mamaya pagbalik. Nakingiting sambit ni Mangustin habang sumisenyas kay Eva na dahil nandyan ang batang lalaki. Pupuntahan ko muna ang kanyang mga magulang at sasabihin na sa inyo muna maninirahan ng bata. Agad na tumango ang ginang. Simula noong lumipad papuntang States ang kanilang nag-iisang anak na babae ay tila ba naging malungkutin ang mag-asawa. Matagal na nilang nais mag-ampon ng bata at alam iyon ng mga tao sa palengke, katulad ni Mangustin. Ngunit wala silang ideya kung bakit laging hindi ito natutuloy. Marahil sabi nga nila may mga bagay na hindi na dapat hanapin pa dahil kusa itong darating. Iho, anong pangalan mo? Nanginginig na tanong ni Eva. Tim po. Inosenteng sagot ng bata. Dahil sa awa ay hindi napigilan ni Eva na yakapin ang bata. Ma, mauna na ho ako. Salamat po. Nakangising paalam ni Mangustin. Tim, magpakabait ka ha. Babalik ako mamaya para sa patatas. Pinunasan ni Eva ang mga luhang tumulo sa kanyang mga mata at ngumisi kay Mangustin. Salamat ho Mangustin, mag-iingat ho kayo. Nang tuluyan na makaalis si Mangustin sa bahay ni Eva, agad na pinapasok ng ginang ang batang lalaki sa kanilang bahay. Bagamat kinakabahan at naguguluhan, pinilit pa rin ni Tim na maging kalmado at sumunod sa utos ni Mangustin. Simula ngayon dito ka natitira, bulong ni Eva. Lahat ng gusto mo ibibigay namin. Basta magpakabait ka. Klaro? Agad na tumango ang bata at ngumisi. Maya-maya ay nabulabog ang kanilang pag-uusap nang sumugod ang isa sa mga guards ng mag-asawa. Ma'am Eva! Ma'am Eva! Sigaw ng isa sa mga guards ni Eva. Si Mangustin po ay natake sa puso! Agad na nanlaki ang mga mata ni Eva at Tim. Dito ka muna ha? Paalala ni Eva at saka tumakbo pa paalis ng mansyon. I-start niyo yung kotse. Nasaan siya? Isugod natin sa ospital. Naiwan si Tim na naguguluhan at kinakabahan. Hindi pa lumulubog ang araw, ngunit tila ba napakarami na nang nangyayari. Pinili na lamang niyang tumulong sa mga kasama nilang kasambahay sa pamamagitan ng pag-abot ng mga gulay na kakailanganin sa pagluluto. Noong natapos sila ay inaayos na nila ang napakahabang lamesa at inilagay na ang mga kristal na plato. Noong una ay may narinig silang bumusina sa labas. Agad na napalingon ang lahat. Bumungad sa pintuan ang isang pagod at matamlay na ginang. Ano pong lagay ni Mangustin? Tanong ni Tim. Tim, malungkot na paniwala ni Eva. Wala na siya. Tila ba tumigil ang mundo ni Tim nang marinig ang mga salitang iyon. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Mga luha na nagmula sa kanyang mga mata ang nagpahayag ng kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Nilapitan siya ng ginang at hinawakan ang kanyang muka. Huwag kang mag-alala. Panimula ni Eva. Hindi ka namin pababayaan. Ilang taon ang lumipas at tinupad nga ni Eva ang kanyang pangako. Naging matagumpay ang binata sa kanyang tinahak na kurso at naging isang ganap na bilyonaryo at CEO ng ilang mga kumpanya. Alam mo pre, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magkasama na ulit tayo. Ani ni Jonas. Tapos liaison officer mo pa ako. Sobrang astig talaga ng destiny tol, no? Oo nga eh. Ang liit lang talaga ng mundo. Madamdaming tugon ni Tim. Parang height mo. Asar pa nito sa kaibigan. At agad na naghagalpakan ng magkaibigan. Yan ang namiss ko sa'yo, pre. Sigaw ni Jonas, sabay turo kay Tim. Maya-maya ay napatingin siya sa orasan. Teka, lunch na pala. May papabili ka ba, boss? Napatingin din sa orasan si Tim at napatango.
Naalala mo yung binili mo sa akin na kakanin at lumpiang gulay nung isang linggo? Sigurado ka, sir? Ayun ang kakainin mo? Tanong ni Jonas. May malapit naman na fast food chain dito. Hindi, okay na yung lumpiang gulay tsaka kakanin. Masarap naman yun eh. Tugon ni Tim. Pre, seryoso ka ba? Pagkukwestiyon ni Jonas. Binili ko lang kasi yun sa hahaba ng pila sa ibang kainan. Hiyang-hiya nga ako sa'yo nun eh. Bilyonaryo ka tapos yun ang papakain ko sa'yo? Aba, masarap naman ah. Nakangising sambit ni Tim. At saka huwag kang mag-alala. Ayos lang sa akin. Sure ka ha? Pagkaklaro ni Jonas. Sure na sure. Itinaas ni Tim ng sabay ang kanyang dalawang kilay. Lumipas ang ilang mga linggo, tila ba nakasanayan na ng magkaibigan ang pagbili sa ginang na nagtitinda ng kakanin at lumpiang gulay sa labas ng kanilang building. Bukod sa mura ito, ay sulit na sulit dahil napakasarap ng lasa nito. Nagugutom ako, bulong ni Tim habang naglalakad palabas ng building kasama si Jonas. Halata nga eh, bulong pabalik ng kanyang kaibigan. Kanina ko pa naririnig yung tiyan mo sa meeting. Agad na nagbungis-ngisan ng dalawa. Sumakay na sila sa van ni Tim at saka naglagay ng seatbelt. Maya-maya ay nakita ni Jonas ang allen na pinagbibilhan niya ng kakanin at lumpiang gulay. Ay sir, ayan siya oh! Sigaw ni Jonas sabay turo sa isang matanda. Diyan ako bumibili ng paborito mong kakanin at lumpiang gulay. Agad na napatingin si Tim sa dako na itinuturo ni Jonas at napangiti. Maya-maya ay nagulantang sila nang may dumaang lalaki at biglang hinablot ang isang pouch kung saan ay nakalagay ang pera ng matanda. Bukod pa rito, ay natumba pa ang karito ng matanda kung saan nakalagay ang kanyang mga tenda. Tara, puntahan natin! Yaya ni Tim at saka binuksan ang pinto ng sasakyan. Teka sir! Pag-aalinlangan ni Jonas at saka isinarado ang pinto ng sasakyan. Baka mamaya may iba pang kasama yung magnanakaw at mapahamak pa tayo. Maghintay muna kaya tayo ng ilang minuto. Walang nagawa si Tim kung hindi ang sumang-ayon sa suhestyon ng kaibigan. Maya-maya ay lumabas ng magkaibigan at tumungo na sa matandang umiiyak. Ale, ako na hong bahala sa mga tinda mo. Nag-aalalang sambit ni Tim. At saka kinuha ang wallet sa kanyang bulsa. Pero wait lang ho, magkano ho ba yung laman ng pouch na kinuha ng magnanakaw? Walang sinagot ang ale kung hindi hikbi dahil sa kanyang tuloy-tuloy na pag-iyak. Noong tuluyan na itong nalunod sa emosyon, agad niyang niyakap ang binata. Nagulat ang magkaibigan sa ginawa ng ale, ngunit hindi man lang kumalas ang binata sa pagkakayakap nito. Maya-maya, ay unti-unti na rin siyang napayakap sa ginang. Salamat po, sir. Bulong ng ginang. Wala hong anuman. Balik ni Tim. Kunin niyo na ho itong 5,000. Dagdag nito sabay abot ng 5,000. Walang tigil sa pagpapasalamat ang ginang habang nakangiti naman si Tim na nakatitig sa matanda. Sir, wala pa siya sa pwesto niya doon. Bungat ni Jonas sa kanyang kaibigan. Alam ko ganitong oras nandun na dapat yun eh. Ilang araw na rin ang lumipas nang makita nila ang ale na umiiyak. Nagtataka sila dahil hindi na ito nagpapakita sa lugar kung saan siya madalas magtinda. Ganun ba? Nag-aalalang bulong ni Tim. Tanong kaya natin sa iba niyang mga kasama sa gilid ng building. Sa ilalim ng init ng araw, nagtanong-tanong ang magkaibigan sa paligid ng building kung nakita nila ang isang allen na nagtitinda ng lumpiang gulay at kakanin. Ayon sa mga ito, nilagnat daw ang ale dahil sa palagiang pagbabad nito sa init ng araw. Kawawa naman yung ale. Malungkot na sambit ni Tim, sabay inom ng isang bottled water na nabili nila sa tabi ng building nila. Oo nga sir eh. Buntong hininga ni Jonas. Jonas, hanapin mo ang ate na yon, okay? Utos ni Tim sabay kain ng kwek-kwek. Sabihin mo sa kanya sa mansyon na siya magtrabaho.
Copy, sir. Tumatangong sagot ni Jonas. Hanggang matapos ang kanilang lunch break, nakaupo lamang ang magkaibigan habang kumakain ng kwek-kwek at fishball na nabili nila sa tabi-tabi ng building. Marahil isa rin ito sa dahilan kung bakit maraming may gusto kay Tim. Ito ay dahil sa angking kabaitan at pakikibagay niya sa kanyang nasa paligid, kahit naubod na ito ng yaman. Sabado noon ng umaga nung dumating ang alay sa mansyon ni Tim. Iyak ito ng iyak sa tuwa dahil binigyan siya ng trabaho ni Tim. Sa kadahilanang ito, hindi na siya muling mabababad sa ilalim ng araw. Good morning, sir! Pati ng mga kasambahay. Good morning ho! Nagsikain na ba kayo? Tanong ng binata at saka umupo sa pagkahaba-habang lamesa. Opo, sir, kanina pa. Tugon naman ng mga ito. Sinilip niya ang isang linya ng mga kasambahay. Tila ba may hinahanap siyang isang tao sa linyang ito. Si Aling Nelly ho, yung bagong kasambahay? Tanong niya. Maya-maya ay umabante ang matanda na nagmula sa likod ng nakalinyang mga kasambahay. Sabayan niyo na ho ako sa pagkain. Pagyaya ni Tim. Ay naku, okay lang ho. Pagtanggi ni Aling Nelia. Nako man, ang magagalit ako. Nagkunwaring galit si Tim. Dahilan upang umupo ang matanda sa tabi ng binata. Maya-maya ay rinig na ni Aling Nelia ang bulungan ng mga kasambahay patungkol sa kanya. Ngunit sa kabila nito ay masaya siya dahil parang itinuturing niya na ring anak ang kanyang amo dahil sa taglay nitong kabaitan at pagkamaalalahanin. Hay, nako talaga. Yung bagong pasok na kasambahay, tignan nyo yan. Paniguradong sip-sip yan kay sir para taasan ang sahod niya. Oo nga, magbibida-bidahan yan. Dapat wag tayong papayag na masapawan tayo dahil tayo rin ang kawawa. Correct. Baka mamaya mawalan pa tayo ng trabaho. Ilan lang ito sa mga salitang madalas marinig ni Aling Nelia sa isang buwang pamamalagi niya sa mansyon. Hindi na lamang niya pinapansin ang mga ito dahil nandito siya para kay Tim at hindi para sa mga kasambahay. Kahit anong sabihin nila ay gagawin niya pa rin ang kanyang makakaya upang masuklian ang kabaitan na ipinamalas ni Tim sa kanya. Isang gabi nung mag-isang nagpaplansya si Aling Nelia ng mga uniforme ni Tim ay hindi niya napigilang maiyak habang tinitignan ng buwan sa bintana. Naalala niya ang mga gabing kasama niya ang kanyang asawa at anak habang pinagmamasdan ng buwan sa isang mahangin na gabi. Aling Nelia, bakit hindi pa po kayo natutulog? Agad na pinunasan ni Aling Nelia ang kanyang mga luha at saka humarap sa kakauwi lang na amo. Sir, pinaplansya ko lang ho mga damit ninyo. Agad na napansin ng binata ang pamumula ng ilong at mata ng matanda. Umiiyak po ba kayo? Anong problema? Muli siyang tumingin sa bintana at doon niya muling nasilayan ang ganda ng buwan. Naaalala ko lang ho yung asawa ko, sir. Bika ng matanda. Nakulong ho kasi kami dati sa kasalanang hindi namin ginawa. Po? Gulat na sambit ni Tim. Nasan ho ang asawa ninyo? Nasa kulungan pa rin. Napabuntong hininga ang matanda. Sana talaga ay makalaya na siya upang hindi na ako mag-isa sa buhay. At saka para maalagaan ko na rin siya kasi may sakit yun eh. May anak ko ba kayo? Tanong ni Tim. Ayaw na ni Aling Nelia na humaba pang usapan dahil bumabalik ang mga masasakit na alaalang gusto niya nang ibaon sa limot. Dahilan para magsinungaling na lamang siya. Wala ho, sir. Sagot ni Aling Nelia. Ay, oo nga pala, sir. Ilalagay ko na ang damit na ito sa closet mo, ha? Agad na tumango si Tim at ngumisi. Sige po. Matulog na kayo pagkatapos pupuntahan natin yung asawa niyo bukas at padadalhan din siya natin ng gamot. Agad na kumislap ang mata ni Aling Nelia. Talaga ho? Naku, salamat ho. Nagsimula siyang pumalakpak sa tuwa. Thank you talaga, sir. Naku, may pagpaplansya po ba kayo? Sabihin niyo lamang po. Nung umalis na si Aling Nelia ay biglang nakaramdam ng gutom si Tim. Dahil sa hiya, hindi niya na tinawag ang kahit sino sa kanilang kasambahay. Nang kanyang tingnan ng refrigerator,
Napansin niya ang kakaning binigay sa kanya ng kamiting niya kanina. Kinuha niya ito at nagsimulang kainin. Napansin niyang masarap ang lasa nito. Ngunit nang basahin niya ang content sa likod, ay para bang nabuhusan siya ng mainit na tubig. Nakita niyang may halong peanut pala ang kanyang kinain. Kaya dahil dito'y unti-unti nang naramdaman ang pagkate ng katawan niya. Agad siyang lumakad patungo sa kwarto ng mga kasambahay at kumatok. Nang buksan ito ng isang kasambahay, laking gulat niya na makitang puno ng rashes ang binata habang nakangiti. "Magsigising kayo! Si Sir Tim may ina-allergy!" Sigaw ng kasambahay, sabay gising sa mga isa pang kasambahay. Agad-agad silang nagsilabasan at naghanap ng mga gamot at mga kagamitan na maaaring magamit ni Tim upang kumalma ang kanyang pakiramdam. Hindi nauwasan ni Tim na ngumisi habang nakikitang nagpapanik ang lahat. Pakiramdam niya ay mahal na mahal talaga siya ng mga ito. "Sir, kumain ka muna ng asukal!" Halos napatigil ang kalahati ng mga kasambahay nang bigyan ni Aling Nelia si Tim ng asukal. Agad na nagtawanan ng mga ito. "Nelia, anong gagawin ni Sir sa asukal?" Tanong ng isa sa mga kasambahay. "Pangtitimpla ng kape?" Muli nagtawanan ng mga kasambahay. Dahilan para ngumisi rin si Aling Nelia. Kasi asukal yung binibigay ko sa anak ko kapag inaatake siya ng allergy niya. Dahil hindi naman kami mayaman para bumili ng gamot. Agad na kumunot ang noo ni Tim matapos niyang marinig ang mga salitang iyon mula kay Aling Nelia. "Ho? Sabi po ninyo wala kayong anak?" Nagtatakang tanong ni Tim habang umunguya ng asukal. Agad na nagkatinginan ng dalawa. Sir Tim, ito po yung antihistamine ninyo." Bigay ng isa sa kasambahay. Inilagay niya ito sa kanyang dila at saka uminom ng tubig. "Nasaan na hong anak ninyo?" Tanong ni Tim. Maya-maya ay muling nanggilid ang mga luha ni Aling Nelia. "Sa totoo lang, sir, ayaw ko talaga siyang pag-usapan kasi." Pinunasan niya ang kanyang mga luha at muling nagsalita. "Sobra ako nagsisisi sa ginawa ko." "Ano ho bang ginawa ninyo?" Muling tanong ni Tim at uminom ng tubig. "Hindi ko pa kasi nahahanap yung anak ko simula nung nakalabas ako sa kulungan." Panimula ni Aling Nelia. "Huli pa naming pagkikita yung panahon na ikinulong kami sa kasalanang hindi namin ginawa." Tapos, nagsimula ng humikbi ang matanda. "Tapos nabalitaan kong nasunog yung bahay namin. Wala akong ideya kung nakaligtas ba siya o hindi." Tumaas ang balahibo ni Tim. "Nasunog?" Tumango ang matanda. Agad tumungo si Tim sa kanyang kwarto at kinuha ang isang bimpo. Nanginginig siyang pumunta sa kinaroroonan ng matanda at ipinakita ito. "Saan?" Nanginginig ang labi ni Nelia habang tinitingnan ng bimpo. "Saan to galing?" Tanong ni Aling Nelia. Bigla namang nanlambot ang tuhod ni Tim. "Sa akin ho yan." Nanlaki ang mga mata ni Aling Nelia. "Ano nangyayari?" Tanong ng isang kasambahay. "Hindi ko alam. Baka magkamag-anak sila." Sausaw ng isa pang kasambahay. "Baliw, imposible. Mahirap lang si Nelia." Bulong ng isa sa driver nila Tim. "Ampun lang si Sir Tim." Dagdag naman ng isa pang hardinero nila. "Talaga?" Tanong ng isang tagaluto nila. "So talagang magkamag-anak sila?" Tanong ulit ng isa sa kasambahay. "Abay, malay namin." Sausaw pa ng driver. Agad na niyakap ni Tim ang matanda. Kasabay nito ang tuloy-tuloy na pag-agos ng mga luha nito. "Ang tagal ko kayong hinanap, Nay." Ang gulat na si Nelia ay hindi pa makaiyak. Marahil dahil sobra siyang nabigla sa impormasyong nalaman niya. Hindi niya inaasahang magtatagpo silang muli. Muling tiningnan ni Nelia ang bimpo at may marka nga ito na initials na TD na kung saan ang ibig sabihin ay Timothy de la Cruz. "May marka sa gilid ng hita ang anak ko," sambit ni Aling Nelia. "Maaari ko bang makita kung may marka ka roon?"
Agad na tumango ang binata at ipinakita ang kanyang marka sa hita. Napatakip sa bunganga si Aling Nelia. Hindi siya makapaniwalang nasa harapan niya na ang anak niya. At bukod pa rito ay naging successful pa. Sa kabila naman ay grabe ang pasasalamat ni Tim kay Jonas. Kung hindi dahil sa kanya, ay marahil hindi niya matatagpuan ang taong matagal niya nang hinahanap. "Hello, Jonas?" Bungad ni Tim nang tumigil na sa pagring ang phone ng kaibigan. "Hello, sir. Pasensya na, traffic pa rito sa amin eh." "Okay lang, Jonas. Actually, pwede ka naman ang huwag pumasok." Biglang nakaramdam ng kaba si Jonas. "Anong problema, sir?" tanong ni Jonas. "Kakausapin kita bukas." Seryosong dagdag ni Tim. "At teka Tim, may nagawa ba ako?" Ramdam ng pangangatog ng tuhod ni Jonas. "Wait lang, tatakbo ako papunta riyan." "Huwag na, aalis ako ngayon. Hindi mo na ako maaabutan." Kalmadong sagot ni Tim. "Tim naman, paalis na ako ng taxi ngayon." Wika ni Jonas matapos niyang bayaran ng taxi driver. "Hintayin mo na lang ako." "May iwan akong envelope sa table mo, pakibasa na lang." Ang nagtatakang si Jonas ay lalo pang naalala nang sabihin nito ni Tim. Nagsimula itong tumakbo papunta sa building ng kanyang kaibigan. Bawat hakbang niya ay inaalala niya ang mga bagay na ginagawa niya. May nabasa na ba akong mali? May nagawa na ba akong masama? Baka papalitan na ako dahil may mas magaling sa akin. Iilan lamang ito sa mga tanong na sumagi sa isipan ni Jonas habang tinatahak ang daan. O baka naiinis siya lagi sa ugali ko? Noong makarating na siya sa harapan ng building, ay napahawak siya sa kanyang tuhod at naghabol ng hininga. Matapos ang ilang minuto, ay pumasok na siya sa elevator at tumungo ang kanyang table. Halos nanginig ang buong kaluluwa niya nang may makita siyang iced coffee sa table niya. Sa pagkakaalam niya ay ibibigay ito kapag nagre-resign ng ilan sa kanilang mga empleyado. Ngunit sa pagkakatanda niya, ay hindi naman siya nagsabi kay Tim na magre-resign na siya. Huminga siya ng malalim at inihanda ang sarili sa makikita sa loob ng envelope. Nang silipin niya ito ay agad siyang nagulat. Nakasaad dito na dahil sa kanyang sipag, dedikasyon at galing sa paggawa ng kanyang mga tungkulin ay na-promote siya. Halos mangiyak-ngiyak siyang tiningnan ang kulay brown na supot na kung saan ay naglalaman ng maraming tig-1,000. Nang tingnan niya ang iced coffee, kanyang napansin na ito ang paborito niyang inumin. Marahil in-order ito ng kaibigan dahil ito ang paborito niya at hindi dahil aalis na siya ng kumpanya. Pwisit talaga tong si Timothy. Bulong niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Kakatukan ko talaga yung bukas. Dagdag pa niya. Nak, handa ka na ba? Agad na tumango si Tim at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Handa na po ako. Lumabas na sila ng kotse habang dala-dala ang mga gamot na para sa kanyang tatay. Noong masilayan niya ang ama na inuubo at mukhang matamlay, hindi napigilan ni Tim na maging malungkot. Nelia, kamusta ka na? Tanong ni Ferdy habang inuubo. Tumingin naman siya sa dako ni Timothy. Nagtataka siya dahil parang may hawig sila ng binata. Dahilan para pagmasdan niya ito. Nelia, sino tong kasama mo? Ferdy, panimula ni Nelia. Siya ang anak natin, si Timothy. Agad na nanlaki ang mga mata ni Ferdy. Wala pang 1 minuto ay napuno na agad ng tubig ang kanyang mga mata. Timothy? Agad niyang niyakap ang binata. Diyos ko, salamat at buhay ka pa. Bulong ni Ferdy habang umahagulgol. Bumili po kami ng gamot ninyo. Bulong ni Tim at saka kumalas sa pagkakayakap. Ibinigay niya ang plastic na kung saan ay merong iba't ibang klase ng gamot. Maraming salamat anak. Ngumisi si Tim at pinunasan ang luhang nasa pisngi niya. Huwag ho kayo mag-alala. Hinawakan ni Tim ang mga kamay ng kanyang ama. Ilalaban ho natin ang kaso. Pero mukhang malabo anak eh.
Buntong hininga ng kanyang ama. Makapangyarihan ang nagpakulong sa amin. Tay, panimula ni Tim. Ilalaban natin ito. Pipili tayo na napakagaling na abogado para sa iyo. At masisigurado ko na magiging buo na ulit tayo. At hindi na tayo kailanman maghihiwalay. Sa unang pagkakataon, naramdaman na rin ni Timothy ang saya ng pagiging buo. Ilang taon din niyang naranasan na magkaroon ng puwang sa kanyang puso. Hindi niya akalang ganito pala ang pakiramdam na maging kumpleto at puno ng pagmamahal. Thank you for representing us, Attorney Vega. Pagpapasalamat ni Timothy sa attorney. Walang anuman, Mr. De La Cruz. Tugon nito na may ngiti sa labi. Inilahad ni Timothy ang kanyang kamay upang makipagkamay sa dalaga. Ngunit nagtaka ang dalaga dahil nanginginig ito. Bakit ka pa nanginginig, Mr. De La Cruz? Tapos na ang kaso at nanalo na tayo. Formal na sambit nito at saka idinikit ang kanyang kamay sa binata. Grabe ang panlalamig nito at tila ba'y nababat ito sa yelo. Sorry, sobrang kabado talaga ako kanina eh. Nakangising tugon ni Timothy. Hindi akalain ng dalaga na isang bilyonaryo ang lalaking kaharap niya dahil napakasimple lamang nito manamit. At bukod pa rito ay hindi ito katulad ng ibang mga mayayamang nire-representa niya. Thank you po, attorney. Napakagaling niyo po. Singit naman ng tatay ni Timothy na si Ferdy. Salamat po at sa wakas ay nakalaya ng asawa ko. Dagdag pa ni Aling Nelia. Wala pong anuman. Formal na tugon ni Attorney Vega. Excuse me po, I have to go. Nung makaalis na ang attorney ay nagyakapan ang tatlo. Matapos ang ilang taon ay muli na silang magkasama sa iisang bubong. Naputol ang kanilang paglalambingan noong magring ang telepono ni Timothy. Nang tingnan niya kung sino ito, isang pamilyar na pangalan ang tumambad sa kanyang harapan. Sagutin mo na muna, Jonas, anak. Baka importante yan. Saad ng kanyang ina noong masilayan niya kung sino ang tumatawag. Iniswipe na ni Tim ang kanyang telepono upang sagutin ang tawag ng kaibigan. Hello, Jonas. Hello, Tim. Busy ka ba? Kain tayo, libre ko. Agad na napatingin si Timothy sa kanyang mga magulang. Sige lang anak. Didiretso na kami ng papa mo sa bahay. Minsan lang naman kayo kumain sa labas eh. Wika ni Nelia at napangiti si Tim at tumango. Oo, sige. Saan ka ba? Sagot naman ni Tim. Malapit lang sa building mo yung Korean restaurant na gusto nating puntahan. Kaso lagi tayong busy. Agad na tumayo si Tim habang naglalakad patungo sa parking lot. Sige. Anong meron at bigla ka yatang ginanahan man libre? Pabirong tanong ni Tim. Actually pre, biglang nag-iba ang tono ng boses ni Jonas. May irereto ko sa'yo. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Nakangising sagot ni Tim. Imposibleng manlibre ka nang walang ganap. Promise pre, ito lang ang una tuling beses na may irereto ko sa'yo. Natatawang wika ni Jonas. Kasi sigurado akong pasok kayo sa standards ng isa't isa. Napakadami mong sinasabi, Jonas. Hindi ko naman ginagalaw love life mo ah. Dagdag ni Tim at saka pumasok sa kanyang sasakyan. Matapos ang kalahating oras ay nakarating na siya sa Korean restaurant na sinasabi ni Jonas. Napabuntong hininga na lang siya sa dami ng tao sa loob, kaya agad naman niyang tinawagan si Jonas. Wala pang isang minuto ay sumagot na kaagad ito. Nandito na ako. Saan ka banda? Tanong ni Tim, sabay pasok sa restaurant. Puno ito ng halo-halong amoy ng mga side dishes at mga karne niluluto. Sa may malapit sa bintana, tugon ni Jonas. Agad na inikot ni Tim ang kanyang mga mata. Jonas, maraming bintana rito. Alin dito? Yung sa may bintana na painting kasi. Wika ni Jonas na para bang nag-aasar. Alam mo, kakaltukan talaga kita kapag nakita kita. Inis na sagot ni Tim. Minsan talaga ay parang hindi bilyonaryo kung umasta ang binata. Sige, talikod ka.
Masayang utos ni Jonas. Sumakto nung pagtalikod niya ay naglakad ang isang babae na may hawak na 2 bowl at may sabaw. Dahilan upang masagi niya ito. Hala, sorry! Nag-aalalang wika ni Tim nung nakita niya na natapon halos kalahati ng sabaw sa kulay maroon niyang t-shirt. Agad na hinubad ni Tim ang kanyang coat gamit ang isang kamay at ibinagay sa babaeng nakatungo. Noong magtama ang kanilang mga mata, ay para bang nakaramdam ng paru-paro sa tiyan si Timothy. Alam niyang nakita niya na ang babaeng ito, ngunit hindi niya mapigilang mamangha nung makita ang ganda nito sa malapitan. No, it's all. Napatigin sa pagsasalita ang babae at nakangiti. Mr. De La Cruz? Agad na napangisi si Tim. Uy, Attorney Vega! Saan yung table mo? Doon sa may table na may window painting. Saad ni Attorney Vega. Sabay turo sa isang table ang kanyang titigan ng lamesa. Kanya nakita si Jonas na nakangisi. Teka, panimula ni Tim. Kilala mo si Jonas? Yes, why? Tanong ng dalaga. Kapatid ko siya. Sa pagkakataong iyon ay napangisi si Timothy. Inilapat ni Jonas ang kanyang bunganga sa telepono. Dahilan para pakinggan ni Timothy ang kanyang sasabihin sa kanyang linya. Yee! Asar ni Jonas. Ninong ako sa kasal niyo Muling nagkatinginan ng dalawa at napangisi. So, ikaw pala yung sinasabi ng kuya ko. Wika ni Attorney Vega at saka ipinulupot ang 2 braso. Nice meeting you again, Mr. De La Cruz. It's a pleasure to meet you, Miss Vega. Nakangising sambit ni Tim. For the second time, hindi naiwasan ni Attorney Vega ang kilig na kanyang nadarama. Dahilan para mamula ang kanyang pisngi. Hindi na lamang ipinaalam ni Tim ang kanyang nakita at niyaya na ito maglakad patungo sa table nila Jonas. Let's go, medyo gutom na rin ako Pabirong banggit ni Tim at saka kinuha ang isang bowl na may sabaw kay Attorney Vega. Ang istorya ng buhay ni Tim ay isang patunay na may mga pagkakataong susubukin tayo ng panahon. Ngunit hindi dapat tayo matakot na harapin ito. Normal lamang na malungkot at umiyak, magalit at humalakhak. Dahil pagdating ng araw, ang mga pangarap natin ay magbubunga rin, katulad ng mga itinanim nating bulaklak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!